Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na ang pangalan ay Haruto, na binubuli sa kanyang paaralan noong junior high school. Kaya naging dahilan sa pagkulong niya sa kanyang sarili sa loob ng kanyang kwarto ng mahabang panahon. Nawalan na siya ng pangarap sa buhay, at nabuhay ng malungkot. Isang araw, habang nakahiga at nanonood ng All About Anime Recap, ay biglang merong lumabas na nakakasilaw na ilaw sa kanyang cellphone. At bigla na lang siyang napunta sa kakaibang mundo. Merong sumalobong sa kanya na isang magandang babae at nagpakilala bilang isang diyosa. Pinati siya ng diyosa dahil siya ang napili sa lahat ng kandidato na pinagpilian nila na isilang ulit sa ibang mundo. Tauna ay naguguluhan si Haruto hanggang sa na-realize niya na namatay na pala siya sa kanyang kwarto sa oras noong nakita niya ang kakaibang liwanag ng kanyang cellphone. Tinabi ng diyosa na ang bagong mundong mapupuntahan niya ay gumagamit ng mahika, na kung saan ay importante ito sa pang-araw-araw na gawain nila. Kaya binigyan siya ng diyosa ng malakas na kapangyarihan para sa kanyang bagong buhay. Tinabihan din siya na dapat ay i-enjoy na niya ang kanyang bagong buhay ngayon sa pangalawang pagkakataon. Pero si Haruto ay may plano na kung paano siya mamuhay ng simple at tahimik na buhay gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan. Kaya masaya at nagpasalamat siya sa diyosa na isilang siya ulit. Biglang nagliwanag habang pinadala siya para isilang ulit. At nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili na isang sanggol. Pero kahit siya ay isang sanggol, hindi pa rin nagbago ang kanyang pag-iisip at alaala sa nakaraan niyang buhay. Kaya medyo nadismaya si Haruto dahil siya ay magsisimula sa pagiging sanggol. Napapaligiran siya ng mga tao na nakangiti sa kanya. Naging masaya ang hari, dahil sinabihan siya na nanganak ng malusog ng lalaking bata ang reyna. Naging excited ang hari nang malaman na ang kanyang anak ay merong royal magic mark sa kanyang dibdib. Naging masaya si Haruto nang malaman niyang isinilang pala siya sa maharlikang pamilya. Agad na dumating ang isang wizard na merong dalang bolang kristal, na kung saan ay sinusukat nito ang lakas ng magic ng isang tao. Inaasahan ng hari na merong mataas na level ng magical level ang anak niya. Dahil siya ang ama, at ang ina naman nito ay isang bayaning tumalo sa Demon King. Kaya sigurado siya na nasa level 40 or 50. Pero nagulat sila nang makitang nasa level 2 lang ito. At ang malala pa ay wala din siyang magic elements. At ibig sabihin lang nito ay pwede lang siyang gumawa ng barrier magic. Hindi makapaniwala ang hari at reyna, na mula sa dugo nila ay magsilang sila ng ganito kahinang bata. Nag-alala ang hari at reyna, na kapag malaman ng mga tao na meron silang mahinang anak ay mapapahiya sila at magkakagulo. Nakaisip sila ng paraan na sabihing namatay ang bata sa pagkapanganak nito. Hindi makapaniwala si Haruto sa narinig niya sa mga sinabi ng kanyang mga magulang. At nag-alala siya na mamatay agad pagkatapos lang niyang isilang. Katulad pa rin sa nakaraang buhay niya na napapaligiran ng mga masasamang tao. Kahit na ang babaeng wizard ay naawa kay Haruto. Dahil sa plano ng hari at reyna, inutos ng hari na itapon ang anak nila sa gubat na malayo sa kaharian. Sa kabilang banda, habang pinapanood sila ng diyosa ay naiinis ito. Dahil wala man lang nakaisip sa kanila kung gaano kalakas si Haruto. At hindi din niya naisip na ang measuring device na ginagamit ng mundong iyon ay hanggang double digit lang. At nakalimutan din ng diyosa na bigyan ng elemental power si Haruto. Tinabihan ng diyosa ang kanyang kasama, na ang tunay na level ni Haruto ay nasa 1002. Kaya napagsabihan tuloy siya ng kasama niya na diyosa, kung bakit binigyan niya ng sobrang lakas na kapangyarihan si Haruto. Sa kabilang banda, ang sanggol na si Haruto ay iniwan sa ilalim ng kalagitnaan ng gubat. Tinubukang gumalaw ni Haruto pero hindi niya kayang gawin dahil sanggol pa lang siya. Kaya nagdesisyon siya na turuan na lang niya ang kanyang sarili kung paano gamitin ang barrier magic. At nagulat siya dahil ang bilis lang pala nitong gawin. Gumawa siya ng cube at hugis ibon. Ginamit din niya ito para ilutang niya ang kanyang sarili. Naging excited siya dahil hindi niya inaakala na sobrang useful ng power niya at hindi kailangan ng maraming mana. Pero ang kasiyahang ito ay agad na nawala nang biglang may lumabas na isang halimaw na flame finroar sa likod niya. At agad siyang inatake nito pero naprotektahan siya ng kanyang barrier. Namangha si Haruto dahil sa tibay ng kanyang barrier. Gumawa siya ng maraming maliliit na barrier cubes para atakihin ang aso. Pero wala itong naging epekto. Tinubukan niyang lagyan ng barrier cubes ang mga puno ng kahoy at binaton niya ito sa aso. At nagkaroon ito ng kunting pinsala sa aso. Pero tumayo agad ito. Pinalutang ni Haruto ang isang malaking bahagi ng lupa gamit ang kanyang barrier at binaton niya ito. Natakot ang aso nang makita ito at agad itong sumuko bago pa man siya matamaan nito. Nagulat si Haruto nang marinig na nagsasalita pala ang aso at isa pa itong babae.
Parehas silang kumalma at nag-usap. Tinabi ng aso na plano niyang kainin si Haruto para madagdagan ang kanyang mana. Pero nagulat siya nang ma-realize niya kung gaano kalakas ang sanggol. At dahil hindi makapagsalita si Haruto ay nagdesisyon siyang lagyan ng barrier ang kanyang paligid. Para i-convert ang kanyang iniisip na maging isang salita. Nagpakilala siya bilang si Haruto. At kinuwento ang nangyari sa kanya kung bakit napunta siya sa gitna ng gubat. Naguguluhan ang aso dahil nararamdaman niya ang malakas na mana na lumalabas kay Haruto. At ito ay hindi ordinaryong tao. Agad na naisip ng aso na si Haruto ay isang bagong Demon King na isinilang. At para maging maganda pakinggan ay agad tinanggap ni Haruto ang pagtawag sa kanya na Demon King. Nagulat si Haruto sa pinapakitang respeto ng Fenrir. At willing na tapusin ang kanyang buhay para kay Haruto. Natuwa si Haruto sa pinapakita ng Fenrir at nangako si Haruto na hindi siya papatayin kapag hindi siya atakihin. Nagulat ang Fenrir sa kabaitan ni Haruto. At nagpasalamat ito sa kanya at nangako din na hindi niya ito gagawin ulit. At nang paalis na si Haruto ay aksidenteng natawag niya ang Fenrir bilang Flay nang magpaalam siya nito. At biglang tinawag din si Haruto bilang Lord ng Fenrir. At natuwa ito dahil binigyan siya ng bagong pangalan ni Haruto. Kaya gumawa siya ng kasunduan para gawing master niya si Haruto. Nagulat si Haruto, pero hindi siya nakakapagsalita dahil nawalan na siya ng lakas dahil sa gutom at hindi nakainom ng gatas. Tinabihan ni Haruto si Flay kung ano ang kailangan niya. At agad naman nag-anyong babae ang aso na si Flay para matulungan ang kanyang master pero hindi niya magawa. Habang hindi nila alam ang kanilang gagawin. Biglang merong narinig si Flay na may paparating. Gumamit ng barrier si Haruto para makausap si Flay nang hindi mapapansin ng ibang tao. At ilang segundo ay meron isang lalaking naglalakad papalapit sa kanila at ang pangalan niya ay Gold Zenfest at gustong kunin si Haruto. Agad namang tumanggi si Flay. Tinanong ni Gold si Flay kung bakit siya tumanggi. At sumagot naman si Flay na ang sanggol ay ang kanyang master. At nagkaroon sila ng kasunduan kanina lang. Kaya ibig sabihin ay pagmamay-ari niya nito. Naguguluhan si Haruto sa sinabi ni Flay. Dahil wala siyang maalala na pinagkasunduan nilang dalawa. Tinabi ni Gold kay Flay na ang sanggol ay anak ng kanyang kamag-anak. Kaya pumunta siya dito para kunin ito nang malaman niyang itinapon lang nila ang sanggol. Nagtaka si Flay kung bakit merong isang kamag-anak na gustong kunin ang sanggol matapos itong itapon. Inilabas ni Gold ang isang bag, na merong lamang gatas, para maipakita na nag-alala siya sa sanggol. At masaya si Haruto nang makita niya ang gatas kaya inutusan niya si Flay na kunin ito. Pero hindi nakinig si Flay at tinanggihan niya ito. Nagkwento si Gold sa kanyang nakaraan kasama ang kanyang asawa at kung paano namatay ang kanilang sanggol na anak. Naniniwala si Gold na lahat ng sanggol na isinilang sa mundong ito na may ganitong kapalaran ay may karapatang mabuhay. Umiyak si Flay nang marinig niya ang kwentong ito. Napansin ni Gold ang kakaibang emosyon na pinapakita ni Flay at nag-alala lang ito sa sanggol. Kaya sinabi ni Gold na pwede siyang maging tagasunod niya. Basta pumayag lang siyang kunin niya ang sanggol. At dahil sa malungkot na nakaraan ni Gold ay pumayag si Flay sa kasunduan. Tinira ni Gold ang basket na lalagyan ni Haruto para kunwaring sinira ito ng mga halimaw sa gubat. Makalipas ang 9 na taon. Kumakain sina Haruto kasama ang kanyang bagong pamilya at binati niya ito ng magandang umaga. Ang unang plano ni Haruto ay sumama lang sana para makakuha ng gatas. Pero dahil sa mabait at magandang pakikitungo nito sa kanya, ay napagdesisyonan na lang niyang manatili sa bahay. Pero ang kanyang bunsong kapatid na si Charlotte ay iniiwasan siya. Kaya medyo hindi siya komportable. Samantalang si Flay naman ay nagagampanan ng maayos ang trabaho bilang personal assistant ni Haruto. Nagtataka si Haruto kung bakit sobrang close nila Flay at Charlotte samantalang sa kanya ay hindi. Habang inihanda ni Flay ang pagkain ay kinausap ni Charlotte si Flay na makipaglaro pagkatapos nilang kumain. Pero sinabihan ni Flay si Charlotte na si Haruto ang kanyang top priority. Tinabihan ni Haruto na makipaglaro si Flay sa kanyang kapatid. At pagkatapos nilang kumain ay naglaro ang dalawa sa labas habang pinapanood ito ni Haruto sa bintana. Dumating naman ang kanyang ina at kinausap si Haruto. Tinabi niya na nahiyang lumapit si Charlotte sa kanya dahil hindi siguro alam ng kapatid niya kung paano makipaglaro sa lalaki. Iniisip din ni Haruto na baka alam ng kapatid niya na mas matanda si Haruto kung mag-isip kumpara sa physical niyang pagkatao. Naintindihan siya ng ina ni Haruto. At sinabihan siya na ipakita lang niya sa kapatid niya, na pwede din siyang umasa sa kanya, at kapag mangyari yon ay sigurado na magbabago ang tingin ng bunso niyang kapatid sa kanya. Tinabi din ng ina niya na si Charlotte ay tagapagmana sa pamilya nila. Kaya dapat ay makipaglaro din si Haruto sa labas kaysa magkulong lagi sa loob ng kanyang kwarto araw-araw.
Tinabi din ng ina nila na gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya para lang magkasundo ang dalawa. Pumasok si Haruto sa kanyang kwarto at humiga habang nakatayo ang kanyang human clone. Iniisip niya kung paano gamitin ito para makaiwas sa ibang gawain. Pinag-aralan niya ang human clone na ito ng 9 na taon para maging perpekto. Pero hanggang ngayon ay hindi pa niya nakumpleto. Kahit nakamukha na niya ito ay hindi pa rin ito kayang magsalita. Iniisip ni Haruto na gamitin itong human clone para gampanan ang mga bagay na ayaw niyang gawin. Habang nag-iisip si Haruto, ay biglang kinatok siya ni Gold. Tinabihan siya nito na sumama sa kanya sa labas. Iniisip ni Haruto na hindi maganda ang pupuntahan niya ngayon. Pagpunta nila sa labas, sinabihan siya ni Gold na tuturuan siyang gumamit ng espada. Sumungit ang mukha ni Haruto nang marinig ito. At halatang hindi siya interesado. Tinabihan ni Gold si Haruto na meron siyang abnormal low mana level kaya dapat siyang matuto ng ibang kakayahan. Tinanong ni Gold si Haruto kung may gusto ba siyang gawin na kakayahan na matutunan. Sumagot si Haruto at halos masabi na niya na mas gusto niya lang magkulong lang sa kwarto. Pero naiwasan niya ito, at sinabi na lang na mas gusto niyang matuto ng mga ancient magic. Nasurprise si Gold, nang malaman niya na interesado ang bata sa mga nawawala at lumang magic ng mythical era. Pero sinabi lang yun ni Haruto, para lang maiwasan ang pagsasanay sa espada. Pero bigla siyang binigyan ng espadang kahoy ng kanyang ama. Iniisip ng kanyang ama na baka merong nakatagong kakayahan si Haruto sa espada. Nakita ni Haruto ang aura na lumalabas sa kanyang ama. Ang ama ni Haruto ay isang seasoned warrior at kilala bilang earth-shattering warhammer. Alam agad ni Haruto na wala siyang pag-asa na makatama sa kanyang ama. At dahil ayaw din niyang masaktan, ay naglagay siya ng barrier sa kanyang katawan at dahil mahina siya sa physical ability. Agad niyang inatake ang kanyang ama. At nagulat ito at muntikan ng hindi maiwasan. Tumama ang espada ni Haruto sa lupa. At dahil sa lakas ng impact, ay nasira ang espadang kahoy ni Haruto at nagkaroon ng malaking butas ang lupa. Nagulat ang ama niya sa nakita. At nagdesisyon siya na magseryoso ng konti dahil may duda siya. Inatake niya si Haruto. Pero mabilis at madali itong naiwasan ang kanyang atake. Nagulat at napaisip ang ama ni Haruto. Dahil ang atake na yon ay imposibleng maiwasan kung ikaw ay nasa mababa pa sa level 30. Sabi din ni Haruto na parang may kakaiba din sa kanya. Inaalala niya yung sinubukan niyang sukatin ng maraming beses ang kanyang mana level. Pero nadismaya lang siya dahil ang lumalabas lang ay level 2. Pero alam ni Haruto sa sarili niya na nasa level 1000 siya. Ayon sa record sa level ng isang tao, level 77 ang pinakamataas na naitala sa buong sangkatauhan. Kaya iniisip ni Haruto na baka hindi totoong nasa level 1000 siya. Dahil kung totoo ito, ay sobrang lakas ng kapangyarihan niya na binigay ng Diyosa. Ang pagiging walang elemental magic ay naging pabor din sa kanya. Dahil mas nagagamit niya ng maayos ang kanyang barrier magic. Iniisip niya na baka ang malakas na barrier magic ang binigay ng Diyosa sa kanya. Iniisip ng ama niya na ang likas na paggising sa magic ang nangyari kay Haruto. Hindi niya sinabi kay Haruto ang tungkol sa naiisip niya. Tinabihan niya si Haruto na para lang siyang amateur kung gumalaw. Dagdag pa niya, dapat pang magsanay si Haruto ng mabuti para maging elite swordsman. Habang nagsasanay ang dalawa, si Charlotte naman ay sekretong nanonood sa kanila. Tagabing iyon habang natutulog si Charlotte sa hita ng kanyang ina. Nag-uusap ang mag-asawa tungkol kay Haruto. Tinabi ng kanyang ama na baka balang araw ay magiging demon si Haruto. Sa isang secret royal family records, merong nakasulat na isa raw sa miyembro nito ay magiging demon. Pero bihira lang ito mangyari. At depende na lang kung magkaroon ng connection ang royal family sa demon. Naiisip din ni Gold na ito ang dahilan kung bakit sobrang protective ni Flay na isang Fenrir demon sa batang si Haruto. Nag-alala ang ina ni Haruto. Tinabi din ni Gold na ang royal insignia ay nagkakaloob ng kakaibang kapangyarihan at hindi maipaliwanag. Pero kahit ano man ang mangyayari, poprotektahan nila, at gagawin ng mag-asawa ang lahat para maibigay ang masayang buhay kay Haruto. Narinig ni Charlotte ang pag-uusap ng kanyang magulang. At nasigurado niya na hindi halimaw ang kanyang kapatid na si Haruto. At dyan nagtatapos ang episode ng ating kwento. Please like at subscribe para sa susunod na video. Maraming salamat.